Kumusta kayo? Ito yung continuation ng nakaraang vlog natin mga ka-doers, no? Okay, so ngayong gabi nagpe-prepare na ako. Piniprepare na yung ating camper car. Okay, so marami dyan usong-uso ang van life, diba? Pero tayo, since gusto ko maging kakaiba at hindi ko alam kung mayroong gumagawa na nito dito sa Pilipinas, but I wanna be the first one, or I wanna join kung marami nang gumagawa nito. Alam ko sa mga hatchback ginagawa na to, car camping, but I wanna do it on a sedan. Although marami ng mga ibang lahi na gumagawa nito sa ibang bansa because they refuse na magbayad ng renta, at isa na ako dun. Dahil dito ako nakakakita ng kapayapaan, at dito rin gusto ni Mama Bear sa Bulacan, and I agreed naman. So syempre magkakaroon lang tayo ng marami at napakalaking adjustments sa napag-desisyon na natin to. At syempre challenge accepted. At kung naguguluhan kayo kung ano bang sasasabi ko dito, opo, tama ka nang iniisip. Dito ako sa kotse titira. That's it. And gumawa na ako ng mga preparation dyan ng ilang mga gamit, although marami pang kulang. At gaya nga ng sinasabi ko, wala namang perfecto na camp. Laging maraming kulang kasi nga talagang hindi mo pwedeng madala ng lahat-lahat sa loob ng isang bahay, sa isang camper. Okay, lagi talagang mayroong kulang kasi syempre, 'di ba? Pero at least tatry natin yung best natin para maging komportable tayo. At the same time, magampanan natin yung kailangan nating gampanan sa lugar na yun. So kapag nasa Cavite ako, alam nyo na, nasa camp life tayo. Syempre, sa ngayon, kailangan ko pang alisin yung aking mga ibang gamit dito sa loob ng aking camper car. Okay, syempre yung iba dito, hindi naman kailangan na, merong ibang mga gamit dito na kailangan kong alisin, at meron ako mga gamit na kailangan idagdag. Pero for the meantime, work with the given muna tayo. Okay, so mga ka-doers, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Kung anong oras mo pinapanood to. Okay, so ngayon yung araw na pasok na tayo sa trabaho, and opo, sa kotse tayo titira for 2 days and 1 night. Okay, dahil meron tayo okasyon the day after tomorrow, and it's gonna be my mother's birthday. Happy birthday, mother dear. Okay, and sa ngayon ay nasa Cavitex na tayo. Medyo nagpalit na ako talaga ng isip kasi hindi naman ako mag-shuttle service namin. So ayun, nag-avoid na lang ako ng dalawang expressways kasi medyo tipid. And wala pa naman masyadong traffic, kaya ayun, ano muna tayo, road 10, and dito na tayo pumasok sa Cavitex, right? So it's gonna be a long days with me dito sa vlog natin, and syempre hindi ko ma-cover to lahat, so hindi ko alam kung ilang parts natin magagawa itong living in my car series natin, mga ka-doers, no? And maraming salamat agad sa mga susuporta at sa lahat ng sasama sa akin ngayon. And syempre sa mga nanonood sa akin, kung hindi ko pa na-subscribe, baka naman subscribe mo naman ako. maraming salamat, and enjoy. At okay mga ka-doers, nandito na nga tayo.
awa ng Diyos, di naman tayo na late. And ayos. Kasi ngayong araw, ito na yung ating first episode para sa ating Living in My Car series. At hindi ito magiging madali kasi alam niyo naman, medyo sexy tayo. At syempre, pagkakasyahin natin yung sarili natin dito. Dito tayo matutulog, dito tayo magluluto, dito tayo magbibihis. At dito tayo gagawa ng mga bagay na karaniwang ginagawa natin kapag natutulog at parang nasa bahay lang. Ayun, at sisikapin ko na ma-entertain ko kayo dito sa magiging series natin ito. Okay? So balikan ko kayo. Magtatrabaho muna tayo. And time to make a living. At okay, ayun na nga mga ka-doers. Ako ay out na. Actually kanina pa ako out mga alas 4. Kaya lang naghihintay ako ng sahod. Medyo na late lang. So daan lang ako dito sa aming pantry. Wala ako ng tubig. Nakalimutan ko pa yung tripod ko. Kaya ito, manual. Ang oras natin ay 6:46. So ngayon, tatry ko pa na maghanap ng mabibilan ko ng pagkain. Kasi gusto ko rin magluto. Ewan ko ba, parang sinisipag ako magluto ngayon. Sana may maabutan pa ako. At dahil medyo late na, first time ko na lumabas dito sa opisina ng madilim na. At ito na nga yung problema. Ayaw ma-read ng card ko. Oh, hindi ko na alam kung nakikita niyo pa ako. Pero ito si Mira. Ito siya nakapark. Yan. Try ko pa maghanap ng ATM machine na nababasa yung card ko. Tapos bibili ako ng pagkain. Alright. Food hunting and ATM hunting muna tayo. Let's go. Habang pinapainit ko pa si Mira, this is the second time na magka-car camp tayo. Kaya lang, ito yung first time na magka-car camp tayo na mag-isa. And as in talagang mahaba at required ako makatulog. Required ako mag-prepare talaga dito. Kasi yun nga, may trabaho tayo kinabukasan. And ano pa ba? Hindi ko alam kung anong mga susunod pa talagang mangyayari dito. And isa ito sa mga experience na hindi ko makakalimutan at dapat kong makasanayan kasi dito na ang work ko sa Cavite. Ayun. Okay, so pwede na to. Hanap na tayo ng pagkain. Samahan nyo ako. Tayo na nga mga ka-doers, no? Ganito pala kadilim dito kapag gabi. Grabe. Wala akong street lights pala dito. At dito ako, hindi ko na makita yung sarili ko. Yan. Doon ako sa gawin din, doon po pwesto mamaya. Okay. Yan. Okay, so ganito ang itsura dito kapag walang ilaw. Ayan. As in total almost total darkness. At mukhang malamig naman dito mamaya. Pabalik ako ngayon kasi may nakita ako na bilihan ng pagkain dito sa malapit, as in napakalapit. Siguro nasa less than 2 kilometers siguro. Ang problema ko dito, teka, dapat pala nag-park na ako dun. Kasi anong parkingan dito, makitid ang daan. Ito, pwede naman siguro dito. Pwede na siguro dito. Pwede na ako dito. Kasi ang problema ko, bukod sa maghahanap pa ako, hindi ko kabisado dito ng withdrawal,
Pera ko sa wallet ay 120 pesos. Ito lang. Pero meron naman akong corn beef sa dito sa sasakyan, kaya kailangan natin pagkasya ito. For the meantime, let's go. May maliit na talipapa dito. May mga street lights naman dito sa gawing kanto dito. Tapos ito may mga McDonald's dyan, tsaka mga fast food. Kaya lang hindi ko goal kasi na mag fast food. Gusto ko magluto. Ito yung maliit na yan. Ayan, dito tayo. Tapos ngayon pupunta na tayo dun sa pupwestuhan natin at isi-set up natin yung kotse natin para dun tayo matulog. Buti na lang, naka 50 lang tayo. Sabi ko, mahilig ako sa nature eh. Kaya ito, sakto ang lamig dito. Kung makakatulog tayo ng maayos dito. Kaya Fredo, panindigan mo to. Dito na tayo magsiset up